Alam nyo, isa na lang talaga makakapagpa tibag ng suporta ko kay Bibi Sara. Isang ano na lang, kumbaga sa bahay, iisang pundasyon na lang ang nakatayo. Yan. So, yung pundasyon na yon, mga konsyero, nakaangkla sa kanyang pananaw sa China. So, kapag sinabi ni Bibi Sara na na tawag dito, na yung kanyang suporta ay nasa China, ay wala na, matik. Wala na, matik. Sorry. Sorry, kahit na, 'di ba? Sinuportahan natin siya nung kampanya, sinuportahan natin yung tatay niya sa kanyang administrasyon, et cetera, et cetera. Pero kapag yun natibag, sorry na lang. Sorry na po. Ayun, kasi yun na lang ang nag-iisang lifeline na meron ako kay Bibi Sara. Pero, ang weird nitong sinabi niya kanina. Sobrang weird nito. Kasi hindi mo alam kung saan hinugot. At syempre sasabihin na naman ng mga DBS, hindi, strategy yan, strategy. Hindi strategy ang pagmumukhang tanga, no? Please lang. Please lang, hindi strategy yun. So, ito yung sinabi. Anyway, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Download nyo lang ang Sendwave app. Bakit na account, labas nyo lagay nyo yung bank account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan, Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, game. Yan. Ito yung sinabi ni VP Sara kanina. Ang weird lang talaga nung sinabi niya na to. Parang out of the blue. Walang pinanggagalingan. Kasi, ang weird eh. Sabi niya, VP Sara says she will run in the next elections. May dalawang eleksyon na darating, 2025 at 2028. Alin doon? Baka sabihin ng mga tao, syempre, common sense 2028, no? Malay ba natin, bigla siya mag-resign as VP, tumakbo siyang senador. Malay ba natin, di ba? Panoorin natin yung balita. Ang weird talaga nito, as in, hindi ko naiintindihan kung bakit niya sinabi to. Promise. It's not making sense. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo raw siya sa susunod na eleksyon. Pero hindi malinaw kung para sa aling posisyon, lalo sa 2028 pa matatapos ang kanyang termino bilang vice-presidente. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Plano sa politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Barangay Bagugalera sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kalihog ko ang ako ang igsuon, si Mayor Baste o ang ako ang maguwa, si Congressman Mulong, nagsulti sila, hindi sila magagan. Basi, hindi sila magagan sa sunod na eleksyon. Sumula na ako din sa inyo kay nangampanya ko sa inyo kay magagan ko sa sunod na eleksyon. Hindi binanggit ni Duterte kung para sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Sinusubukan naming klaruhin sa tanggapan ng Vice-Presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ang isang probisyon sa saligang batas. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob
na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Binigyang diin din niya Confirm ang na ba yun? pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasamang hangarin. Para sa GMA Integrated News, John D. Esteban Nakatuto. Ang weird, no? Ang weird talaga nung balita. Ang weird nung sinabi niya na yun. So, ito yung sinabi niya sa Bisaya. Ayan. Yun yung sa Bisaya. Sa English, ito, I heard that my brother Mayor Baste and my elder brother Congressman Pulong will not run. They might not run in the next election. So I'm here to campaign because I will run in the next elections. Ha? Paano yun? Di ko gets. What does that mean? Ay, wait. Parang na-figure out ko na kung bakit wala yung audio ko dyan sa... yung sound effects ko dyan sa ano. Okay, try uli natin. Narinig niyo na? Okay, anyway. Ang weird eh. Ang weird. So, sinabi niya na hindi daw tatakbo si Baste. Patapos na ang term ni Baste, ah. Hindi patapos na ang term ni Baste. Tapos na ang 3 taon sa 2025. Patapos na rin ang term ni, who's this? Ni Pulong. Next election sa 2025. So, may iwan siya, tsaka si Digong na pwedeng tumakbo. Well, hindi siya, well, technically, pwede siya tumakbo kung mag-resign siya. kung mag-resign siya as VP, pwede siyang tumakbo bilang whatever she wants. But that's so weird. So, baka I don't think she will resign as VP. Parang hindi naman siguro siya magre-resign as VP. Malabo. Pero mga kotsero, this goes against her her previous statement na maaga pa para sa politika. Di ba sinabi niya yan? Teka, wait. Hindi ko na isama dito eh. Alala nyo, sinabi niya yan last year. Ilang beses niya sinabi yan eh. Meron noong December. Merong, dami na ito. Merong June. O, punta natin sa June 2023. Kasi ito, verbatim to eh. Sinabi niya talaga, masyado pang maaga para mamuliti ka. Sinabi niya. Ayan, June 14, 2023. Maaga pa para sa political posturing. So, ito ngayon, ano sa palagay niya yung ginagawa niya ngayon? Hindi ba political posturing? Di ba? I think, ito real talk lang. At sa mga DBS na nandito, I'm sure you'll get offended. Pero, I think, baka iniisip ko two things. Either hindi siya seryoso doon sa kanyang statement. Kasi alam niyang magmumukha siyang eng-eng doon sa statement niya na yun, promise. That's one. Or, baka that is meant to be a distraction. I mean, pang-distract lang ba? Distraction of what? Hindi natin alam. Kasi kahapon, nagpasalamat din siya kay Senator Amy, which came out of the blue. Hindi natin alam kung saan hinugot yung pasasalamat na yun, di ba? Wala namang masama. Okay lang naman yun. Nag-vlog, ginawa natin ng video yun kagabi. Wala namang masama doon. It's just that,
doon sa statement niya ng pasasalamat na yon, actually it is a veiled pagtira sa mga political opponents niya. Tumira ng hindi halata. Ganun yung dating eh. Kasi naman out of the many things that Senator Amy said, ang kinote niya yung sa Chacha, sa People's Initiative. So I'm thinking, mga kochero, si VP Sara, when it comes to sa mga ganitong statement niya tungkol sa mga bagay-bagay, it's not really, hindi ito talaga tungkol sa eleksyon. I think gumagawa siya ng ingay para makapagsalita siya tungkol sa People's Initiative. Para matira niya. Kasi kanina, di ba, papansinin nyo, sinabi niya to, nabalita siya, ngayon, maririnig din yung sinabi niya tungkol sa People's Initiative. Ganun. Pwede rin, ganun din yung kahapon eh. Nung nagpasalamat siya kay Senator Amy. Nagpasalamat siya kay Senator Amy sa post, etc. etc. Pero, yung quote na ginamit niya, yung pagtira ni Senator Amy sa People's Initiative. So, parang may ganong anggulo. May ganong anggulo na nakikita natin dito. So, parang gumagawa lang siya ng ingay. Ayan, nagmemema siya para makabira siya sa People's Initiative. To which, alam nyo mga kochero, hindi rin ako agree doon sa People's Initiative na yan. Mas gusto ko yung sinabi ni PBBM, yung charter change na sa Senado manggagaling. Bakit? Kasi mga kochero, yung sa yung nasa People's Initiative, lantaran ng pambabastos yun ng karapatan natin. Oo. Lantaran ho yung pambabastos sa karapatan natin na alamin kung ano yung babaguhin sa Constitution. Oo, yung nasa People's Initiative. Ito mo sa charter change na na inutos ni PBBM sa Senado, limitado yon sa economic provision. So, doon medyo mas kampante ako kasi yun lang naman ang gusto kong mabago for now. Yung economic provisions. So, walang problema doon. Carry lang yun. Pero si VP Sara ngayon, siya anti-chacha na rin siya Joyce, gusto mong sirain ko araw mo? Isirain ko araw mo. Alam niyo ba si Digong? Dati? Ay, ito pala, kahapon, di ba, in-interview daw si Digong ng isang vlogger. Oo, napupuro, walang kwenta naman yung interview nila, wala naman nakuhang masustansya doon. Although, isa sa mga sinabi doon ni Digong is kontra siya sa charter change. Sabi niya. Sabi ni Digong. Tapos, hindi lang daw yun. Maganda naman daw yung 1987 Constitution ni Cory Aquino. Yun ang sinabi niya kahapon. Doon sa interview niya sa isang vlogger. Ngayon, mga kochero, so, ano ngayon tong pinagsasabi niya nung sa term niya? Nung sa term ni Digong, na pinagsasabi niya na panahon na para baguhin ang konstitusyon. Panahon na yan para baguhin na ang 1987 Constitution. Sabi ni Digong yon. So, ano ibig sabihin? Wala siyang isang salita? Ayan, sinabi ni Liam, walang isang salita mga Duterte. Sabi niya. Diba? Naalala niyo yun? Sobrang controversial nun. Isa yun sa mga bagay na nagpapanalo kay Digong noong 2016. Yung shift to federalism. Diba? Itinulak nga niya yan ng 3 taon Hindi nga lang kinagat kasi syempre, alam niyo na, may mga nire-reportan din naman si Digong kahit papaano. Diba? So, hindi natuloy.
Tapos gusto pa nila ng RevGov, di ba? RevGov, bago, di ba? Para mabago natin agad ang konstitusyon. Agad-agad, di na kailangan ng mga kung ano nung drama-drama dyan. RevGov na, RevGov. Anyari sa RevGov? Anyari sa RevGov? Oh, ba't nagkaganon? Di ba? Sira na ba araw ng DBS dyan? Paano ngayon yan? Tapos ngayon si Sarah, inuulit niya yung narrative ng tatay niya. Di ba, Dips? Ako din eh. Ang laki kasi nung marami na kasi talagang may gusto niyan na palitan na yung constitution na yan. Marami nang may gusto niyan. Kaso, ang problema, tuwing may effort para gawin yan, hinaharang talaga yan ng Senate. Kasi nga, syempre, tatamaan sila. Tatamaan ang kanilang ang kanilang lifestyle. Yan. So, lagi talaga nakaharang yan. So, kung pag-uusapan natin kung sino yung di ba? Laging umaatras sa mga sinasabi, pabago-bago ng posisyon, etc., etc. Batak na mga Duterte dyan. Batak na mga Duterte dyan. Nakakainis. Well, aminado naman ako nung nakaupo si Digong, he's the better alternative compared to the Dilawans, di ba? So, suportahan na lang natin siya. He's the alternative to the bubulol tuloy ako, the Dilawans eh. So, yun. Doon talaga ako natawa eh. May pa-revgov pa sila, di ba? Paano magre-revgov? Si Digong yung presidente. Labanan niya yung sarili niya. Ang weird eh. But anyway. So yun. Ako mga kutsara, ito punta kayo tayo kay VP Sara kasi siya naman talaga yung topic. I think one of them will run. Hindi si VP Sara. It's either Digong or Pulong. Tatakbo na na higher office. Either Digong or Pulong. Kaya lang nag-cover itong si Sara, si VP Sara para alam niyo na, para i-distract ang mga tao sa mga the moves nila. Pero I'm thinking it's either Digong or Pulong ang tatakbong senador. Bakit? Sinabi ko yan kagabi sa video natin. Sabi ko kagabi sa video natin na last term na to ni Martin Romualdez as congressman. Last term na to ni Martin Romualdez as congressman. So, si GMA meron siyang fresh na dalawang term pa as congresswoman. So, mga kotsero, isipin nyo na lang. Kung tatakbo uli si GMA at sigurado mananalo yan sa Pampanga. Sigurado yan. Sigurado na yan. Oo. So, ano ngayon ang mangyayari sa House? Balik tayo sa nung siya ang House Speaker. Sabihin natin, let's play the devil's advocate na siya talaga ang magiging House Speaker. Siya talaga ang magiging House Speaker. Kapag majority ng mga Duterte supporters makakapasok, PDP laban, let's say majority ng PDP laban makakapasok sa Senado, ay good luck. Good luck. Agree ako sa sinabi ni Trillanes. I don't agree with him
agree with him often, pero doon sa sinabi niya nitong nakaraan kagabi sa isang interview, magiging lame duck si presidente. Bakit? Wala siyang measures na may susulong. Harangin sa House, harangin sa Senate. O di wala siyang measures na may susulong. Wala. So good luck. Good luck. Huwag na natin isipin yung impeachment. Huwag natin isipin yun. Ipapahiya nila si PBBM, sigurado yun. Kapag nakontrol nila ang Congress, ipapahiya nila si PBBM. He will go down in history as the president who partied a lot and did nothing. Yun ang palalabasin nila for sure. Yun ang palalabasin nila for sure. Bakit? Walang batas na may susulong eh. So, let's see. Mga kailang, at syempre, pangarap ni, ano yan? Pangarap ni Aling Maliit ngayon yan. Pangarap niya ngayon yan. So, let's see. Natin kung ano mangyayari. Pero ako I'm convinced na distraction lang to. May tatakbo dyan, dalawa. Dalawa ang pwede tumakbo dyan for higher office. Si Pulong, si Digong naman downgrade from president to senator. Malamang sa malamang. Si Baste, di ko alam kung magme-mayor uli ito. Pero I'm pretty sure di nila bibitawan ng Davao. Magme-mayor uli yan. Lahat sila tatakbo. Joke lang yan. It's a prank. It's a prank. So yun. But let's see. I don't think, merong mga chismis. Ito palang na ito na lang nabalitaan kong chismis. Chismis lang naman. Kasi nabanggit yung Senate. Na posible nga siyang tumakbo ng Senate. Si Martin. Posible siyang tumakbo ng Senate sa 2025. Tapos, merong sasalo sa kanya. Kasi mag-giveaway siya sa isang tao sa lugar nila na tatakbong kongresista din sa kanilang distrito sa 2025. Yun ang chismis na narinig ko. Chismis lang yun, ha? Hindi pa confirmed yun. Pero kamag-anak din nila. Yun ang chismis. So, no, hindi si Yeda. Ang chismis na narinig ko, it kind of makes sense. Considering yung mga nangyayari ngayon sa politika. Pero tingnan natin. Kasi ang dinig ko meron daw hinuhubog eh. So, parte ng paghuhubog na yon magi-giveaway siya si Martin dito sa tao na to para maging congressman. Yun. Kasi hindi na kasi pwede doon sa distrito nila. So, hindi na siya pwede tumakbo doon sa distrito nila. Kaya doon na lang daw. But anyway, blind item. Blind item yun, guys. Chismis lang naman yan. Chismis. Anyway, tignan natin
matutuloy. Pag natuloy, edi gulat tayong lahat. Surprise! Ayan. So mga kotsero, maraming pong salamat muli sa inyong patuloy na panonood sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. See you next time, guys. God bless. Bye!